Eto, pag-usapan na po natin, naglalaglaga na po. Oh, naku, halupit. Naglalaglaga na ho ng etong Malacanang at taka itong si Solgen. Kasi etong nakaraang araw, mga kababayan, sumagot po si Solgen. At sinasabi nga niya, ayoko nang ipagtanggol ang gobyerno patungkol ho dito sa ICC. Kasi ang in-state niyang paulit-ulit doon ay hindi na po tayo nasasakop ng ICC, wala ng jurisdiction ang ICC sa atin. Alam nyo mga kababayan, kahit anong deny po nila, na pareho lang daw sila na sinasabi ni Marcos, kasi ng kanilang packaging ngayon packaging ni Claire Castro ngayon yan na pareho lang naman sila ng stand ng ating presidente na walang jurisdiction ng ICC pero kailangan makipag-coordinate with Interpol. Alam nyo mga kababayan, ganito lang ho yan, paliwanag lang natin ng simpleng-simple sa lengguwaheng mauunawaan ng mamamayang Pilipino. Ano po ba yung ICC? Ang ICC, International Criminal Court yan, di ba? Ibig sabihin po niyan, simple lang mga kababayan, korte po yan. Okay? Korte po ang ICC. Sa madaling salita, sila po ang pinanggagalingan ng warrant, sila po ang nag-uutos, sila po ang nagdi-decide. Korte. Ang Interpol naman, since kailangan mo ng international police, ika nga, etong international court, kailangan ng international implementor o mag-execute ng kanilang utos, kaya yung Interpol. Okay? Pero gayunpaman, without the Interpol, hindi pwedeng gumalaw ng sarili without the ICC, hindi pwedeng gumalaw ng sarili ang Interpol. Kasi ang nag-uutos ay ang ICC sa Interpol, tapos doon sa taong aarestuhin. Sa madaling salita, sa lingwahe naman natin, sa lokal, gawin nating lokal. Yung korte, yung ating korte dito, like RTC, Court of Appeals, Supreme Court, yung ganyan, yan po yung korte. Okay? Ang pulis, hindi ho pwedeng basta-basta manghuli yan unless may ginagawang hindi tama. O ibig sabihin, merong ginagawa yung isang tao na krimen, doon lang pwedeng hulihin. Pero hindi ka pwedeng hulihin laang ng isang pulis at sabihin sa'yo, huli ka kasi gusto namin. Hindi pwede yun. Kailangan ang authority niya nanggagaling sa court. So everything that happens o gagawin ng pulis, dapat nanggagaling sa korte. Kuwari, implement yung warrant. O ito yung warrant. So, kunwari, itong pulis naman, pupunta doon, isa-serve yung warrant. Hindi pwedeng sasabihin ng pulis, sandali, gusto namin saliksikin din yan. Gusto rin namin halughugin yung lugar ninyo. So, kami na magdidesisyon. Hindi si Torre lang ganun. Pero, hindi ho talaga ganun dapat. Okay? Dapat po lahat nang gagaling sa utos ng korte. The authority of the court. Ganun lang ho kasimple yun. Korte, PNP o kung sino mang armed body na mag-execute noon, pwedeng NBI, o eto po yun ang papel niya. Sa international concept naman, ICC, Interpol, yung aanuhin. Kaya yung palusot nilang paulit-ulit na sinasabi nilang hindi naman kami sumusunod sa ICC kasi walang jurisdiction. Tama naman yung sinabi. Pero kami ay sumunod sa Interpol. Malaki yung katarantaduhan po yun. Bakit kanyo? Yung Interpol, ano ba ang ini-implement niya? Ang ini-implement niya ay yung utos ng ICC. So he is following the order of the ICC. Questionable pa nga yan kasi sabi nga dyan questionable dahil wala naman daw po talagang warrant at wala rin pong red notice. So ibig sabihin medyo questionable na nga. Pero let's assume na meron sila. Ibig sabihin the authority of the Interpol comes from the ICC. So hindi mo pwedeng sasabihin na hindi kami susunod sa ICC pero susunod kami sa Interpol. Anong authority ng Interpol makialam sa atin? 'Di ba? Kung walang
body na nag-utos sa kanila. Sino yun? ICC. As simple as that. Kaya nga sinasabi ni Solgen, mahirap ipagtanggol kayo. Bakit? Kasi nga, hindi na tayo parte ng ICC. That is my stand. Hindi na tayo parte ng ICC. Therefore, I conclude, hindi ko pwedeng ipagtanggol yung alam kong tama naman yung kalaban o tama naman yung kabilang side. Yun yung sinasabi. Kaya lang, syempre, ito si Claire Castro, kilala nyo naman itong tanso vlogger na ito eh. Wag natin tawagin vlogger, tanso vlogger, kasi malaki yung pinagkaiba ng vlogger na Duterte supporter eh. May utak po mga Duterte supporter. Ang mga tanso vlogger, kahit mali, ipipilit ang tama. Yan ang mga tanso vlogger. Ha? O, panoorin natin ito para mas maunawaan natin yung balita kasi nawiwindang na po sila dito. Sa sobrang nawiwindang nan sila, nilalaglag na po nila si Solgen. Kulang na lang talaga sabihin mag-resign ka na kasi wala kang... Kasi ito ang senaryo nito, ito yung tinatawag na medyo chessmate. Bakit kanyo? Kasi nga, sabi ni Solgen, nasa bahala ng presidente kung ako'y sisisante niya o ifa-fire niya. Pero at the same time, itong tagapagsalita ng Malacanang, napakakapal talaga ng muka. Itong tagapagsalita ng Malacanang, iba ang tinig. 'Di ba? Iba ang salita, iba ang buka ng bibig. O dapat ang sagot ba naman niya, i-assess mo sa sarili mo. Kung dapat ka na talaga mag-resign. Diba? Yan ang sinasabi niya. Wala na sa hulog talaga itong aling to eh. O, panoorin natin to ha. Pinaubayan na raw ni Solicitor General Menardo Guevara kay Pangulong Bongbong Marcos kung dapat pa ba siyang manatili sa pwesto. Kasunod yan ang pagtanggi ni Guevara na depensahan ang posisyon ng gobyerno sa pag-aresto kay Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Si Solicitor General Menardo Guevara raw mismo ang dapat tumimbang kung nararapat pa ba siyang manatili sa Office of the Solicitor General. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nang tanungin kung papalitan ba sa pwesto si Guevara. Matapos magpadala ng manifestation ng OSG sa Korte Suprema kung saan tumanggi si Guevara na maging abogado o bahagi ng pagdinig tungkol sa consolidated petition na habeas corpus na inihain ni Mayor Baste, Congressman Pulong at Kitty Duterte. Kaugnayan ang umano'y iligal na pag-aresto sa kanilang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Guevara ay naging kalihim ng Department of Justice sa ilalim ng Duterte administration. Sabi ngayon ng Malacanang, siguro po mas maganda po kung mismo si Solgen ang mag-assess sa sarili niya kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General. Grabe, no? Ha? Yan, makikita mo talaga na wala sa hulog tong aling to. Wala sa hulog to. Wala. Unless, Mr. Marcos, inutusan mo itong alin to na yan ang sabihin. Kasi kung ako, hindi dapat tayo nagsasalita ng ganyan eh. Hindi ko siya dapat kasi, remember, ang sabi nga nila, di ba, mga secretary, like itong si Solgen, yan po ay ano lang, sila po ay nagtatrabaho sa pleasure of the president. Ibig sabihin, walang ibang dahilan para mag-stay yan kung hindi yan gusto ng presidente. Okay? Napakalinaw po nun. Pero itong alin to, pinag-iisip niya pa yung tao na sinasabi niya, mag-i-assess mo kung kailangan mo nang mag-resign. Kailan ka pa naging presidente? Baka naman gusto mo nang palitan si Lisa Marcos. Di ba? Kasi may sarili kang may sarili kang tono, ika nga. Yung iba chorus na, ikaw nasa stanza ka pa lang. Ganun ang tono mo eh. Tagapagsalita ka, hindi ka tagapag-opinion. Magkaiba yun, te. Ha? Kaya nga dapat talaga ang tawag sa'yo, hindi press secretary. Dapat talaga tawag sa'yo, tanso vlogger. O attack dog ng Malacanang. Kasi ito nga, ibig sabihin, ito kasing ginawa ni Solgen Guevara. Ano ho ito? Sampal ho talaga sa kanila ho ito. Kahit anong pagbalik-baliktarin mo, kahit magpalusot pa siya na magpalusot, ito si Claire, pinapalusot niya, keso pareho lang daw sila ng stand
si Solgen at saka si Pangulong ay itong si Marcos ay pareho lang daw sila ng stand. Hindi ho pareho yun. Kasi si Marcos, inimplement niya yung utos ng ICC. Bagbali-baligtarin mo, the Interpol has no authority unless it is allowed by our own uniformed personnel. In this case, it was not Interpol who arrested Duterte. It was Torre. Ayaw na nga gumalaw ng mga ibang pulis na naandun eh. Hindi na nga gumagalaw hanggang sinabi niya, hihilahin ko kaya, hihilahin ko yan. Pag hininyo na niya, hihilahin ko yan. Hihilahin ko yan, hihilahin ko yan. Ibig sabihin, kumilos si Torre not because of the Interpol. Kumilos si Torre because he was commanded na kumilos. Kahit anong gawin yung palusot, aminin nyo na lang na ginusto nyo talagang mawala si Duterte sa Pilipinas because this is campaign season. And sa campaign season, malaking bagay ang presensya ni Pangulong Duterte. Alam nyo yan. Kaya sa inyo, alam mo, kung papansinin mo, bakit nila, ito naisip ko lang to, kung bakit nila inalaw na kahit alam nilang mali-mali, kahit inalaw nilang kung ano-ano, yung illegal na pagdukot kay Pangulong Duterte, kung bakit nila inalaw yun. Kasi it doesn't matter to them whether si Pangulong Duterte ay makonvict or hindi makonvict o mapalaya. It doesn't matter to them. What matters to them is hindi makaten si PRRD sa kampanya nitong 2025 election. Kasi remember, the main goal here, tandaan nyo ito mga kababayan, para mas nauunawaan ninyo yung buong picture. The main goal here is for Tambaluslos to continue the presidency of Marcos. How are they gonna do that? Nandyan na yan. Una, PI, sumuplak. Binanata ng taong bayan, bumagsak. Change ano sila? Change tactic. Ano change tactic nila? Ayuda, AYEX. Diba? Hanggang ngayon, nabubulilyaso yung Ayuda, AYEX dahil nga po sa napuna yung budget. Diba ho? Ganyan yan, ganyan. Ito lang para maunawa natin. And third, ma-impeach si BP Sara Duterte para walang kalaban si Tambaluslos sa 2028. Diba po? So how are they gonna do that? Na hindi ma-impeach si BP Sara Duterte. It is ma-remove si Pangulong Duterte sa Pilipinas at para hindi siya makapanya. Pag hindi siya nakapangkampanya sa PDP slate, alam naman natin hindi ganun ang makinarya ng PDP. Kasi siyempre you are not the administration, so wala kang makinarya. Sa kanila, dito sa team ni Marcos, nandyan ang makinarya, nandyan ang AYEC, nandyan ang AKAP, lahat nandyan ang ayuda. Bawat attend ng mga tao may bigayang nagaganap. Kaya tingnan nyo yung itsura ng mga tao sa rally ng PDP, sa rally ng team rugby. Diba?